Ang panibagong simula 2 buwan. Matapos ang lahat ng kaguluhan, tahimik na ulit ang buhay namin ni Leonardo. Hindi na siya tinatawag na Don, hindi na rin siya binabalita sa mga dyaryo. Ngayon, isa na lang siyang simpleng lalaki na marunong magtanim ng bulaklak sa bakuran at magtimpla ng kape tuwing umaga. At ako na rin ang babaeng natutong ngumiti ng walang takot, natutong magmahal ng walang kapalit. Althea tawag niya isang umaga habang abala ako sa pagluluto paglingon ko. Nakita kong nakangiti siya, may hawak na lumang sobra. May gusto akong ipakita sa'yo. Sabi niya, binuksan ko. Ang sobra isang dokumento ng lupa. Nabili ko yung maliit na lote sa tabi ng lawa. Paliwanag niya gusto kong magpatayo tayo ng maliit na bahay roon. Wala nang mansyon, wala nang bantay, wala nang mga kasunduan, tayo lang. Hindi ko napigilan. Ang luha ko, ang mga simpleng salitang yon, tayo lang. Yun ang pinakamatamis na narinig ko sa buong buhay ko. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimula kaming lumipat. Maliit lang ang bahay, gawa sa kahoy at may balkonahing nakaharap sa tubig. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naghilom ang mga sugat sa amin ni Leonardo. May mga gabi pa ring bumabalik ang alaala ng mga nangyari, pero hindi na yon nakakatakot ngayon, bahagi na yon. Ang kwento naming pareho, isang gabi, habang nakaupo kami sa labas, tinanong ko siya, Leo, kung babalik ka sa nakaraan, babaguhin mo ba ang lahat? Matagal siyang natahimik bago sumagot. Hindi sabi niya sa wakas, dahil kung wala yung mga pagkakamali ko, hindi kita makikilala. Ngumiti ako, humilig sa balikat niya. Baka nga minsan, kailangan muna nating mabasag para mahanap ang piraso ng ating sarili. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin, naramdaman kong payapa na talaga ako. Wala ng utang, wala ng galit, wala ng takot. Ang natitira na lang ay pag-ibig, totoo, tahimik at matatag. At sa bawat araw na lumilipas, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, hindi ako ipinayad sa utang. Ako ang binayaran ng tadhana ng ikalawang pagkakataon para magmahal.